Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, ako po inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Gioliege, gikan diri sa bayan ng Hinigaran, Negros Occidental, ay nagsasabi sa inyo, welcome po sa Jesus is the Answer. Today is the first day of the last month of year 2025 na kung saan ay we are celebrating the Christmas Day. But ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito is talking about the reflecting the miracles of God's gift. Mula po sa Psalm 65 verse 11. Sabi po sa wikang English, Banyaga, you crown the year with a bountiful harvest, even the hard pathways overflow with abundance. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Makikita din natin kung basahin natin ang Psalm 65 verse 11, sa wikang Tagalog, nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa at saan man magpunta kay masaganang masagana. Lord, thank you for this word. Dalangin namin pagpalain mo kaming lahat sa mga salitang aming mapag-aralan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Reflecting the miracles of God's gift. Ano ang ibig sabihin? Always think of this, na kung ating unawain the word reflecting, meaning show an image of like a mirror, no? Yung nananalamin ka. But always think of this, that we are created, as a human being, but in God's likeness, image. Kaya, makita natin na kung ano ang magawa ng ating Panginoong Jesucristo, ay magagawa rin nating mga tao. Naniniwala po ba kayo? Magagawa din nating mga tao sa pangalan, sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga, kaya makikilala ng lahat ng tao ang Diyos through us. Makikita ng lahat ng tao ang Diyos sa pamagitan din natin. So, malalaman ng lahat na ang Diyos ay gumagawa ng himala dahil sa pamamagitan din natin through the name of our Lord Jesus Christ. Sabi pa nga sa meaning ng reflecting, sabi nga, he could see himself embody or represent something in a faithful or appropriate way. Pag sabing reflecting, it means we are reflecting the mirror of the miracles of God's gift. Amen. So, makita natin ang sabi dito sa Psalm 65 verse 11, you crown the year with abundance harvest. Even the hard pathways overflow with abundance. So, makita natin na the word you crown. Speaking about the crown, ay alam na natin yun, di ba, putong ng buhay na kung saan ay tagumpay. So, napag-aralan na natin that we are more than conqueror. So, ibinigay na sa atin ng Panginoon ang tagumpay. Ngayon, ay bilang isang mananagumpay, nandito na tayo. Sabi nga, makikita na sa atin yung image ng Panginoon. No? Kaya tayo yung salamin ng Diyos, ng kanyang mga miraculous work. Yung mga gift niya, no? Ay makikita, mararanasan natin, nagmamanifest sa atin, at nagpipenetrate or nai-impart din ito sa mga tao, no? Kaya makita natin na pag sinabing crown, ay crown meaning in spiritual, is an honor received as a cause of joy. Kasi sino ba naman ang hindi tatanggap ng lubos na kagalakan? We are more than conqueror through the Lord Jesus Christ. Diba? Sabi nga, its unfading character is highlighted, sabi ni Peter's descriptions of the unfading crown of glory. So, yung sinasabi dito na crown,
Sabi ni Peter, is a crown, unfading crown of glory, and like crown of righteousness. Sabi niya sa 1 Peter chapter 5 verse 4. At pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na kurunang di kumukupas kailanman. So, kung ating titingnan, balikan natin ang Psalm 65 verse 11, you crown the year with abundant harvest. Na anong ibig sabihin? Ibinigay na sa atin ng tagumpay ng tinatawag na pagpapala ng Diyos, bountiful harvest, ang ating makakamtan. So, we are the reflecting miracles of God's gifts sa pamagitan ng tinatawag na mga pagpapala ng Diyos. Bountiful harvest. Aasahan na natin this year 2026. Coming this year 2026. Excited na ako sa year 2026. Bagaman rumaragasaan at handa na ang kaaway na hadlangan, kaya nakahanda na siya nga hadlangan dahil alam ng Diyos that year 2026 ay tunay na makikita na at mararanasan na ng mga hinirang ng Diyos, ng Ecclesia, ang tagumpay at higit sa lahat, yung tagumpay na ating ma-experience, the miraculous work of God, the bountiful harvest, even the hard pathways overflow with abundance. Kahit na nandoon tayo sa matinding mga kahirapan, problema, struggle na darating sa ating buhay this coming year 2026, but we believe na hindi mapipigilan like a floodgates, no? Katulad ng baha, hindi mapipigilan ang daloy. Magmamanifest ito sa buhay ng mga anak at ng mga hinirang ng Diyos na sa kanyang mga lingkod, sa kanyang ecclesia. Kaya I'm so excited, no? So, kaya hindi po biro yung putong ng buhay, the unfaded crown na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon at magmamanifest na ito sa ating mga buhay. Sabi nga, it means we as a Christian, we are the reflections of God's victory. Are you agree with me? Characterize or describe, represent what is acknowledged as present by God. Where the God is, there has miracles. Are you agree with me? So, sabi nga sa John chapter 14, verse 12 to 14, sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Sino yung mga nananalig? This is the ecclesia, the body of Christ, the bride. Tayo itong mga hinirang, mga anak at lingkod niya. So makikita na sa atin ngayon kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. No? We are the reflections of God's miraculous, no, gift sa ating mga buhay. Kaya makita natin na sino ang makakatanggap nito at makakagawa nito. Of course, tayo ang makaka-experience nito at makapag-impart nito, no, sa mga taong nangangailangan din ng miraculous God's gift, no, through us by the name of Jesus. Wow! Sabi nga, tayo lang ang makakagawa nito, tayo na mga nananalig sa ating Panginoon, makikita, no, ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. We are the represent, no? Tayo ang salamin ng Diyos. Tayo yung reflector ng Diyos na tagagawa ng mga himala. Amen?
So sabi nga sa verse 13, at anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko, ang sabi ng Diyos, upang maparangalan ng Ama sa pamagitan ng anak. So kailangan lang natin ay panalangin may pasasalamat. Dahil tunay nga ang pangako ng Panginoon, anumang hingiin natin, no, anuman paraphrase, no, na anuman ang ating mga struggle, anuman ang ating mga kahilingan sa Diyos, ay mga kabalisahan, ay hingiin natin sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Always think of this. Kaya sabi nga, anumang hingiin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamagitan ng anak. See? Makita natin na tayo ay maging daluyan, no, sa ating makikita ang pagiging miraculous ng ating Panginoong Diyos. Verse 14, gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. So, ang kailangan lang natin ay mag-stand in the gap tayo at hingiin lang nating may pasasalamat, may pananampalataya, ang anumang miraculous work na nais natin or kalooban ng Diyos na maranasan natin. At maipanalangin din nating maranasan din ng iba na humihingi ng miraculous work ng ating Panginoon. So our reflection, the miracles of God's gift that we can share to our brethren in Christ and to all people. Number 1 ay himala ng masaganang tulong o biyaya mula sa Diyos. Kasi sinasabi nga ito sa awit 65 verse 11. Ano ang reflection, the miracles of God's gift that we can share, ay ang himala ng masaganang tulong o biyaya mula sa Diyos. Awit 65 verse 11, nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa at saan man magpunta kay masaganang masagana. So anong ibig sabihin? Saan man tayo pumunta na mga lingkod at mga hinirang ng Diyos, dala-dala natin ang biyaya ng Diyos. Anong ibig sabihin? Pagpapala tayo. Saan man tayo pumunta, dala-dala natin, no? Sabi nga, ito man ay love, no? In kinds, mga groceries, mga tulong. Kaya alam nyo, salamat sa inyong, kayong nagpadala ng kaunting tulong dito sa Negros, no? Sa Mahal Ka ng Diyos sa Gift Mission Program. Thank you sa inyong mga tulong na ginawa. Ang Diyos na ang magbalik sa inyo. Dahil nung binisita ko yung mga kapatiran natin, at higit sa lahat yung iba pang mga kababayan namin na nasalanta, alam mo, sabi nila, salamat at binisita nyo kami muli, Pastora, no? At akala nila ay pinabayaan na natin sila. Sabi ko, hindi. Sabi nga ay mahal namin kayo kay Kristo. At sa iba pa, no? Na mga kakilala at mga kasimaryo din namin dito. So, yung kaunting tulong natin iyon, ito yun man ay groceries, grabe na talaga yung kanilang pasasalamat. So, with yakap, with panalangin, no, prayers, nadama nila yung comforts, yung strength, yung hope, yung joy. Sabi nga, hindi nila alam kung saan magsimula. Dahil pagod, may trauma, at sabi nga ay hindi nila alam kung paano magsimula. Dahil hindi rin makapagtrabaho. So talagang umaasa ang tao talaga sa Diyos. At yun ay sa pamagitan ng tulong ng kapwa. So we are we are the reflections of God's love and miracles para sa kanila. Yung mga yakap nila, dama ko. Yung mga bigay natin sa kanila
ay grabe ang kanilang pasasalamat. Kaya doon mo makita na sa ating munting gawa ay nadarama nila the miraculous works of God sa kanilang mga buhay. Kasi wala talaga silang mapagkunan ng pagkain, hindi makapagtrabaho, at wala pa namang trabaho. At dito ay sabi nga ay palayan, sabi nga mga sugarcane farm, at makahanap lang dito ng yung mga professional ay hindi rin basta-basta sila simula sa pagtatrabaho, no? So, dahil lahat talaga parang nagsimula sa zero, at sa kanilang bahay pa lang, hindi nila alam kung paano simulan dahil punong-puno ng mga putik at may mga trumat pa. Dahil hindi nila akalain na umabot ng ganun hanggang bubong ang tubig. Talagang doon nila nakikita na maano lang, maligtas lang sila, matira lang ang buhay. Mayroon talagang natrap at tiwala na lang talaga sa Panginoon na huwag silang matangay ng baha, at tiniis nila ang ginaw kasi hindi na rin sila ma-rescue. So, kaya nung dumating ako at naipag-pray at nayakap at nabigyan natin ng kaunting tulong, ay grabe talaga, dama ko yung kanilang pasasalamat sa Diyos. So, that's the miraculous work, no? Na there's something joy, strength, hope, no? In their heart, no? Lalo na mayakap sila at maipag-pray. So, yun ay mga miraculous work na patuloy silang bigyan ng mga kalakasan, no, ng Panginoon, at bigyan ng pag-asa, no, lakas ng loob para magpatuloy at turuan kung paano magsimula muli. So, ano pa ang ating hatid sa kanila ay himala ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa ganoon paraan, makakatanggap sila ng himala ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito yung another kinds of himala, no, na maiparating natin, no, mula sa ating Panginoon, yung maipahayag sa kanila ang kaligtasan na hatid ng salita ng Diyos upang makamtan nila ang miraculous work sa kanilang buhay, yung kaligtasan ng kanilang kaluluwa. So, sa Gawa chapter 16:30-31, makita natin dito na hindi biro yung kagalakan na nakamtan ng pamilya dito ng senturyon, na kung saan ay naipahayag sa pamamagitan ng salita ng Diyos ng kanyang mga lingkod ang katiyakan ng kanilang kaligtasan. Kasi nagtanong siya sa verse 30, inilabas niya ang mga ito at sinabi, sina Pablo at Silas ito, sabi nga, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Yan ang tanong ng centurion sa kina Pablo at Silas. So, sabi sa verse 31, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Dito nating makikita na sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa, ay makakatanggap sila ng tunay na himala ng kaligtasan through us, by the name of our Lord Jesus Christ, by His Word na ipinapangaral natin sa kapwa natin. Sabi nga, kung paano nakatanggap tayo ng kaligtasan, same din, makakamtan din natin, nila ang kaligtasan sa pamagitan natin, nakikita nila
kumikilos ang Diyos, nagsasalita ang Diyos, at magliligtas ang Diyos sa kanilang mga buhay, sa mga salitang hatid natin sa kanila na mula sa Panginoon. So, dama na rin nila na parang ang Diyos na rin ang nagsasalita sa kanila, pumupunta sa kanila, tumutulong sa kanila sa pamagitan nating mga nananampalataya. Ito yung mga miraculous work na minsan ay hindi lang na-determine, pero gumagawa ang Diyos. Gumagawa ang Diyos ng himala. Ano pa? Ang pangatlo, himala ng kagalingan. Hatid ng ating panalangin sa mga may sakit at karamdaman sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sabi sa Gawa chapter 3, verse 6 to 7, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa inyo. Sa ngalan ni Hesukristo, taga Nazaret, lumakad ka. Ito ay isang lumpo na humihingi ng ginto or pilak sa ating mga kapatid na ito. Ngunit ibinigay nila ang tunay na makagawa ng himala sa kanila. And through them, ng mga disipulo ni Jesus Christ, nakamtan ng taong ito na lumpo ang himala ng Diyos na siya'y muling tumayo. At pinatunayan sa verse 7, hinawakan niya sa kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. So sa atin ay tunay nga na ang Diyos ay kumikilos, through us ay nakakamtan ng mga may sakit at karamdaman ang himala ng Diyos, dahil sa ating pananalangin sa kanila. Kumikilos ang Diyos. Kaya nakikita nila sa atin na our God is siya yung dakilang manggagamot, So napakasarap na kaya natutuwa po yung mga youth na first time po nila na sumama sa akin sa prayer evangelism at pagbibigay. So they are so excited at ang daming mga reflection, ang daming mga bagay na nagbigay sa kanila ng malawak na kaunawaan tungkol sa kaharian ng Diyos at kung gaano kasarap maglingkod upang abutin yung mga taong nangangailangan. Kung gaano kasarap naramdaman nila, kung gaano kasarap na maging instrumento ng Diyos, na maging daluyan ng miraculous work of God ayon sa kung anong kahilingan ng mga taong ito na tanging sa Diyos lamang humihingi ng tulong. And we, as a reflection, or sabi nga, tayo ay nagiging daluyan ng Diyos, or ika nga ay nakikita nila si Kristo sa ating buhay, na through us ay binisita sila ng Diyos, pinagaling sila ng Diyos, tinulungan sila ng Diyos. At ganun din ay ang mga himala sa kung sino mang mga nakatanggap ng panalangin, sa kanilang mga sakit at karamdaman. So, thanks God at sabi nga ay salamat din sa Panginoon na actually ay kagabi talaga ay dama ko yung sakit ng katawan at sakit ng ulo at dahil na rin siguro sa pagod at higit sa lahat ay hindi pa nagawa yung motor ko sa tubig. So mula sa ibaba, lagi akong nag-aakyat ng tubig, para punuin yung CR at ang aming lababo. So hindi kaya ng katawan ko ang mag-igib, pero talagang sabi ko, Lord, another himala na naman. Lagi kong kinakatok yung tangke kasi kapag hindi ko talaga kaya, salamat sa Diyos at may dumadating na kaunting tubig sa tangke.
Pero minsan sabi ko, Lord, nung na-rebelled ko, Lord, na nilalagyan mo ng tubig yung tangke, bakit parang hindi mo nalalagyan? Pero kung hindi man nalalagyan, ay may tumutulong naman sa akin na kung wala naman ako may makuhang tubig doon sa tangke, may tumutulong naman sa akin na pinupuno yung CR, yung mga youth, no? So, kaya lang at this time, ay talagang napagod ako mula nung kami ay nag-evangelism, prayer evangelism, at namigay ng tulong sa mga kapatiran. At saka, nung sunod na bagyo ay talagang kahit na grabe yung ulan, umakyat ako muli sa itaas at ini-check ko kasi baka matakpan na naman ang daluyan ng tubig at parang na-trauma din ako, no? Kasi bumaba yung napakaraming tubig din dito sa loob ng bahay. Pero salamat sa Diyos at sa patuloy din na panalangin ay okay lang. Salamat na kahit may ulan, salamat at kasi nalagyan ko na rin ng mga buhangin, no? Ang daluyan ng tubig na pababa, nalagyan ko na ng mga sandbags, no? At talagang naging ready na talaga din ako, kaya parang napagod din ako at nabasa din kasi ako ng ulan. But salamat na ang kagalingan ay ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. At ito nga, sabi ko, Lord, help me. Ang mensahe mong hinihiling ko kasi napakahirap na parang you are not feeling well, tapos ay magme-meditate, pero thanks God na binigyan niya rin naman ako ng mensahe. At ito ngayon ay nakakapagturo po sa inyo sa biyaya ng Panginoon that He is a miraculous God. At tayo po ay ginagamit din ng Panginoon sa iba pang mga kapatid kay Kristo na magiging daluyan, no, ng kapangyarihan ng Diyos. Thanks God na sa pamagitan po natin na nagbibisita sa kanila at nag-i-stand in the gap in behalf para sa mga kapatid natin kay Kristo na sinong nangailangan ng panalangin, ay nakikita nila si Kristo sa ating mga buhay, no? Sabi nga ay at nadadama din nila ang tunay na kagalingan through our prayer sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Dahil sabi nga sa Marcos chapter 16, 17 to 18, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsalita ng ibang wika. See, makita mo, tayo na mga sumasampalataya. So the reflections of God's miracles, no? Ang siyang nakikita sa atin. At the same time, tayo ay nagiging vessels or naging instrumento ng Diyos upang dumaloy ang kanyang miraculous work, lahat ng gift ng ating Panginoon na kaya niyang gawin at sabi nga, ibigay sa anumang mga pangailangan ng ating kapwa na idinudulog natin sa kanila. So, kaya sabi ay ang sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. So the miraculous gift of God, no, ay sabi nga dumadaloy or nagre-reflect sa atin at ito yung nagmamanifest or nagpipenetrate, no? Ito yung nakikita nila sa ating mga buhay. Ang miraculous work ng Diyos na buhay at makapangyarihan na dumadaloy sa kanila. Parang nakikita na rin nila ang Diyos sa atin, no? Na ginagamit ng Panginoon na sa pamagitan ng ating panalangin sa kanila bilang mga sumasampalataya. All the miraculous God's gift ay kanila rin itong nakakamtan, no? Na-i-impart ang himala ng Diyos sa kanila. Dahil sabi din ng Panginoon sa verse 18, sila hindi maaano, dumampot man ng as o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. So ito ang replika natin
himala na magawa sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating sinasampalatayanan. So, naranasan mo rin ba ito na nagiging reflector ka ng ating Panginoon through them sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus upang makamtan nila na tunay nga ang Diyos ay buhay at gumagawa ng himala? So, ikaw at ang Diyos ang siyang nakakaalam, no? Kaya kapatid, magpatuloy ka sa ating Panginoon at patuloy na isin mo na maging kawangis ng ating Diyos upang magiging reflector ka na kung sino ang Diyos ay makikita sa iyong buhay at makamtan ng lahat ng tumatanggap nito. To God be all the glory. Receive the blessings of the Lord. Ama, salamat na sino man ang nangailangan ng kagalingan ngayon, let the healing flow. At salamat sino man ang nangailangan ng iyong abundant blessing, let your blessings flow. At salamat sa sino man nangailangan ng kaligtasan ngayon, dinggin mo ang kanyang pagtugon at ipagkaloob ang kanyang lubos na kaligtasan. Receive the blessings of the Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone and adios, mga kapatid.